niyo po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Iyo po ang mga ulo at ipikit ang inyong mga mata. Ama namin, maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ibinibigay sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na inyong ibinibigay sa amin. Panginoon, gabayan niyo po kami ngayon na sana po ay marami kaming matutunan na bagong leksyon sa araw na ito. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Magandang umaga mga bata! Kumusta ang araw ninyo? Mahusay! Masaya ako na nalaman ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon, bago kayo umupo, meron akong inihandang ehersisyo para sa inyo. Alam niyo ba ang kantang Watermelon? Kung ganoon, sabay-sabay natin ito sayawin at awitin. Handa na ba ang lahat? Okay, magaling. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Okay, atin itong sayawin ng pinakamabilis. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Nag-enjoy ba ang lahat? Magaling kung gano'n. Ngayon, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, pakitignan ang mga ilalim ng inyong upuan. Kung merong mga basura at kung meron man, pakiligay ito sa tamang lalagyan. At pagkatapos ay pakiayos ng inyong mga upuan at umupo ng maayos. Tapos na ba? Magaling. Ako nga pala si Binibining May Kyla D. Imalay. Pwede niyo rin akong tawagin Binibining Mikay. Sino nga ulit ako? Magaling. At ngayon, gusto kong tingnan ninyo ang inyong mga katabi at bigyan ng pinakamatamis na ngiti. At pakitingnan kung sino ang wala sa kanilang upuan. Okay. Sino ang lumiban sa araw na ito? Meron ba? Wala. Magaling mga bata dahil kayo ay nandito ngayon sa aking klase. Dahil kayong lahat ay narito ngayon sa aking klase, nais ko muna bigyan ang inyong mga sarili ng isang magaling na palakpak. Ako muna ang mauna at pagkatapos sabay-sabay natin ito ipalakpak. Tatlong palakpak, tatlong padyak at sabihin magaling. Handa na ba ang lahat? Kung ganon, sabay-sabay natin itong ipalakpak. Magaling! Okay. At ngayon, meron akong 4 na mga alituntunin sa aking klase. Ang una ay itaas ang kanang kamay. Itaas ang iyong kanang kamay kung kayo ay may mga katanungan, gustong sumagot, upang kayo ay mabigyang pansin ng iyong guro. Pangalawa naman ay huwag maingay. Huwag maingay kapag may nagsasalita dito sa harapan, lalong-lalo na kapag ang iyong guro ay nagsasalita. Pangatlo naman ay umupo ng maayos. Kayo ba ay nakaupo ng maayos? Magaling mga bata. At ang panghuli naman ay makinig ng mabuti. Kayo ay inaasahan ni teacher na makinig ng mabuti upang kayo ay makakaintindi o maintindihan lalo ang ating leksyon ngayong umaga.
umaga. Ano nga ulit ang ating apat na mga alituntunin? Magaling mga bata. At ngayon, sino ang nakaalala kung ano ang ating tinatalakay noong nakaraang linggo? Yes, Priscilla? Magaling, ang ating tinatalakay noong nakaraan ay tungkol sa alamat. Ano naman ang ibig sabihin ng alamat? Yes, Jamaica? Magaling! Dahil kayo ay nagkakaintindi na kung ano talaga ang ating tinatalakay noong nakaraan, ngayon naman ay ating aalamin kung ano ang ating bagong leksyon ngayong umaga. Ngunit bago ang lahat, meron muna akong ipapakita mga larawan para sa inyo. Ano ang nakikita ninyo sa unang larawan? Yes, Justin? Diwata, magaling. Kayo ba ay nakikita na rin ng diwata? Hindi pa. Ito ba ay totoo? Hindi. Ito ay isang imahinasyon lamang. O gawa-gawa lamang ito ng mga tao. Hindi ito nakikita sa totoong buhay. Pangalawa naman ay, ano naman ito o sino naman ito? Siya si Darna. Nakikita na ba kayo kay Darna? Hindi pa. Okay. Nakikita lamang si Darna sa telebisyon. Ito ay ginagawa lamang ng mga tao. Ito ay isang imahinasyon lamang. Pangatlo naman ay isang dragon. Ang isang dragon ay totoo o hindi? Hindi rin ito totoo. Dahil ito ay gawa-gawa lamang din ng mga tao. Isang imahinasyon lamang na hindi nakikita sa totoong buhay. Ito naman. Ano naman ang nakikita ninyo sa larawan? O sino ang nakikita ninyo sa larawan? Si Pope Francis. Si Pope Francis ba isang imahinasyon? Hindi. Dahil ito ay totoong tao. Pero nakikita natin siya sa telebisyon. Magaling mga bata. At panghuli naman ay si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ba ay isang imahinasyon ng mga tao o gawa-gawa lamang? Hindi, dahil siya ay totoong tao na siya ang sumulat sa iba't ibang mga talambuhay ng buhay. Magaling mga bata. Ngayon, base sa mga ipinakita ko sa inyo ng mga larawan, ano kaya ang ating bagong tatalakayin ngayong umaga? Meron ba kayong mga ideya? Wala? Okay, atin itong alamin. Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa
at di katang isip. Ngunit bago ang lahat, atin muna aalamin ang ating layunin. Okay? Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang pagkakaiba ng katang-isip at di katang-isip ng teksto, nasusuri ang pagkakaiba ng katang-isip at di katang-isip ng teksto o fiksyon at di fiksyon, napapahalagahan ang mga iba't ibang uri ng mga babasahin. Ngayon, ating aalamin kung ano nga ba ang katang-isip at di katang-isip. Ang katang-isip ay mga kwento mula sa imahinasyon at di totoo. Kagaya naman dito. Kagaya lamang ng mga ipinapakita kong larawan kanina sa inyo. Kagaya ng diwata, si Dharma, ang dragon, at ang bente. Ito ay mga imahinasyon lamang na ating makikita sa telebisyon na hindi nagpapakita o hindi natin nakikita sa totoong buhay. Ito ay tinatawag natin katang-isip. Magaling. Ngayon, meron ba kayong mga iba pang mga halimbawa ng ating katang-isip, mga bata? Meron? O ano yun? Yes, Jerilyn? Okay, Pokemon. Isa ito sa imahinasyon lamang na nakikita natin sa telebisyon. Ano pa? Yes, Aloha. Naruto. Okay, isa rin ito sa imahinasyon na nakikita lamang natin sa TV o sa telebisyon na ginagawa lamang o gawa-gawa lamang sa mga tao. Magaling. Naiintindihan na ba kung ano ang katang-isip, mga bata? Mahusay. Ngayon naman, punta tayo sa di katang-isip. Ang di katang-isip ay mga kwentong batay sa katotohanan o totoong pangyayari. Halimbawa lamang nito ay itong nasa larawan. Active, browsable, mga tradisyon o expository or mga narrative. Maraming mga halimbawa ng nagpapahiwatig ng totoong buhay. Kagaya lamang ng mga talambuhay. Ito ay totoong buhay. Hindi ito katang-isip. Ito ay di katang-isip. Kagaya lamang ng MMK. Sino ang nakikita ng MMK sa telebisyon? Ito ay totoong buhay. Ito ay isang talambuhay na ginagampanan lamang ng ibang tauhan, pero ito ay nagpapahiwatig sa totoong buhay. Mga TV patrol at mga ipaglaban, yung mga ganun, ito ay totoong buhay. Di katang-isip. Sila ni Pope Francis, si Rizal, at marami pa iba. Ngayon, naiintindihan na ba kung ano ang katang-isip at di katang-isip? Magaling. Ano nga ulit ang katang-isip? Ito ay nagpapakita lamang ng, or ito ay gawa-gawa lamang ng tao o imahinasyon ng tao. Ano naman ang di katang-isip? Ito ay totoong pangyayari sa ating buhay. Magaling. At ngayon, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang pangkat-una at ito naman ang pangkat-pangalawa. Ang inyong gagawin ay
pamagat kung katang isip o di katang isip. At pangalawa naman ay idikit ang mga larawan sa hanay ng kata at di katang isip. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang gawin ang inyong mga gawain. Ngayon, natapos na ang 3 minuto. Ngayon, natapos na ang 3 minuto. At ipasa ito sa akin dahil ako lang ang mag-check. Maraming salamat. Ngayon, meron pa ba kayong mga katanungan tungkol sa ating leksyon ngayong umaga? Wala na? Kung wala na, ako ang magtatanong sa inyo. Ano nga ulit ang katang-isip? Magaling! Ang katang-isip ito ay isang imahinasyon lamang at hindi nagpapakita sa totoong buhay. Kagaya lamang ng Darna, Diwata at Benten. Magaling mga bata. Ano naman ang di katang-isip? Ito ay magaling mga bata. Ang di katang-isip ay ito ay nagpapahiwatig sa totoong buhay at hindi gawa-gawa lamang ng mga tao. Kagaya lamang ng TV Patrol at mga talambuhay. Magaling mga bata dahil mas nauunawaan nyo na talaga ang ating leksyon ngayong umaga. Ngayon, kunin ninyo ang inyong kwaderno at sagutan ito. Tukuyin kung katang-isip o di katang-isip ang mga sumusunod. Talambuhay ni Tandang Sora, ito ba ay katang-isip o di katang-isip? Okay, sagutan ninyo ito sa inyong kwaderno. At pagkatapos ay ipasa ito sa inyong harapan. Dahil ako lang ang mag-check. Tapos na ba mga bata? Magaling mga bata. Okay, pakipasa ito sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, at ngayon, kunin ninyo ang inyong kwaderno para sa inyong takdang aralin. Sumulat ng 5 halimbawa ng katang-isip at 5 di katang-isip at isulat ito sa buong papel. Ipasa ito bukas ng umaga. Naiintindihan na ba mga bata? Magaling kung gano'n. Ngayon, tapos na ba ang isulat ang inyong takdang aralin? Okay. At ngayon, dahil tapos na kayong magsulat, inaanyayahan ko lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Justin, maaari bang ikaw ang mumulo sa ating panalangin?